Mga Karaos, good morning. Yan, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Yan, ngayong araw po ng Lunes, bali August 10, yan 2026. Ito nga po pala yung naging project namin sa Garden Premier Project. Ayan. So yung detalye nga po pala kung kailan namin sinimulan to, ilalagay ko rito sa screen. Pero sa ngayon, samahan niyo po muli kami para sa turnover namin dito sa Garden Premier Project. Finished project na po to. So, enjoy watching po. Let's go. Tara. Ayan mga karosa, hindi na po natin patatagalin pa pero bago po tayo mag-umpisa, ayan nagpapasalamat ako sa client owner natin dito. Yung mag-partner, yung maraming salamat po sa tiwala nyo dito sa Lee and Akira Construction Services. Tapos nagpapasalamat din po ako sa mga naging bahagi nitong unit or nung itong project. Kila Master Batang para sa glass and aluminum, sa Riris curtain and window blinds, sa aircon po para kila Sir Jojo Aragones. Yan, maraming salamat. At saka syempre sa bumubuo ng Lee and Aki Builders. Yan, maraming salamat po sa inyo. So ito nga po pala yung floor area ng bahay. Yan, isi-share ko sa inyo. So bali sa first floor, meron siyang 54 square meter yung floor area niya. Ito na po yung nalagyan na namin siya ng extension. Tapos yung sa second floor naman, meron siyang 66 square meter. At saka yung sa attic is 26 square meter floor area. Pag sinabing floor area, ito na po yung kabuuan na ginawa po namin regarding po sa extension. Ang total floor area po nito is 146 square meter. Tapos yung lot area niya, itong kabuuan lot area, simula po doon hanggang sa naglagyan natin ng extension dito sa bakod, meron naman siyang 136 square meter para sa kanyang lot area. Siya nga po pala, bago po namin gawin yung bahay, ganito po itsura niya. Pakita natin. Yan. Yan, ganyan po. So, yung sa third floor, wala po siyang floor area. Provision yun para magkaroon niya ng attic. So, dito lang po yun sa baba at saka sa second floor. Ang total na floor area niyan, pagka turn over sa inyo, is 52 square meter. So, ito nga pala yung aming project. So, mapapansin nyo sa disenyo ng project, mga karohas, masyado lang po siyang simple. Hindi kami masyadong gumamit dito ng mga modern materials na makikita nyo rito sa harapan ng bahay. So, finish paint lang po ito lahat. Gumamit nga lang po kami ng tiles sa mga poste at saka dun sa cladding para kahit papano magkaroon siya ng content design at saka syempre kahit papano less maintenance. Pasilip ko po muna sa inyo yung gate. Ayan, papansin nyo, ito yung pinaka-gate natin. Meron tong dalawang bifold na para sa garahe. Tapos meron din tayong service entrance dito sa right side. Ang una nyo mapapansin dito sa fence area is yung pinaka-cladding niya is more on white. Bago nga po pala ipaliwanag lahat ng detalye rito, nanggaling po yung design kay client owner lahat. So lahat po ng design para po dito sa unit niya, interior and exterior, kay client owner po lahat nanggaling. So itong part ng wall cladding na medyo puti, yan po ang nasa plano. Pero nag-decide po sila dyan na just in case, abang lang namin sa sukat, yung para po dun sa mga PVC solid panel. So yun yung mga WPC na kadalasan makikita nyo sa mga modern houses. Pero ito, turn over lang po namin siya ng plain according dun sa plano. Kung sakali po magpalagay po sila ng WPC na solid panel, nakadesign na po yan. Ibig sabihin, sukat na. Naglagay lang kami sa mga poste ng ilaw. So dual light po yan na warm.
Nagpa-install po sila ng doorbell, tapos house number. Alam niyo po itong bahay na to mga ka-Rouse, napakaganda nito pagkagabi. Sobrang ganda nito kapag kagabi. Tapos dito, nagpa-install si client ng tiles para sa mga poste at ito yung napili niya. So ito nga po palang tiles na to, magandang klase rin po ito. Sa Wilcon po namin to binili. Ayan, so ilang poste makikita natin dito? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos same lang po yung ilaw na ginamit namin sa cladding at saka sa mga poste. Itong harapan ng bahay may mga konting touch-up to tsaka general cleaning. Nataon lang po kasi na hindi maganda yung weather natin. Sinamantala po natin yung weather na ganito. Sayang naman, di ba? Ito yung pinaka carport. So sa carport, bifold po to itong entrance gate na to para po sa sasakyan. Tapos dito naman po banda, pareha lang po yung sukat niyan sa carport, yung ginawa namin na bifold gate, which is 4 panel. Para rin po dito sa banda sa garden. So ito po ay naglagay pa kami ng saktong pathwalk para just in case may pasok niya yung sasakyan niya rito, pwede pa rin. So dito may option sila na magpasok pa ng sasakyan dito at saka dito sa pinaka carport. Dito naman po sa may corner area, yan nagpalagay si client owner ng design dito. So ito naman po isa halos kapareha ng tiles na ginamit namin sa poste. So 30 by 60 rin po ito. Tapos naglagay kami rito ng 2 ilaw para pagkagabi may konting disenyo. Tapos yung sa pinaka-garden, since hindi natin pwedeng sakupin kasi yung parang pinaka-sidewalk dito, dapat may konting setback. Yan, naglagay na lang po kami rito ng halaman. Ayan. Shoutout nga pala dun sa nakuha nilang nag-landscape. Mamaya titingnan natin yung ginawa dun sa loob. Tapos dito banda, ayan ang makikita nyo, isa may poste pa rin. Bahagyang mas makakapal na yung poste rito. So even na yung ginawa naming sukat ng poste compared dun sa may harapan ng bahay. Tapos dito yung grills niya, mapapansin nyo lang dun sa harapan ng bahay, medyo mas marami yung portion nung tubular na 1x1 dun sa mga gate kasi medyo gusto nila hindi masyado natatanaw yung loob. Pero kung makikita nyo sa video, parang nakikita nyo ng clear yung loob niya, pero pagka dito sa personal, sobrang dami ng bakal na ginamit po ron. Pero dito yung spacing niya, saktuhan lang. Ito lang yung kamay, ito lang yung nakakapasok. Okay, bibigyan ko nga pala kayo ng idea para sa mga paint materials na ginamit. Tinge of Gray by Davis, syempre elastomeric. Tapos yung ibang part na nakikita nyo doon is Seal Gray. Ayan, Seal Gray po yun. Yung medyo mas darker na gray. Tapos ang pinaka-finishing paint nito, yung gumamit kami ng elastomeric. Tapos gumamit din po kami ng acrylic emulsion by Boysen, di ba? So ito yung pinaka-design. Then nagpalagay po sila ng corner roofing dito. Medyo industrial yung dating nito. Yan, tapos nandito yung ibang part ng downspout. Nagaling po sa second floor. Yan. Yan, pasukin naman natin yung loob. Nandito naman tayo sa pinakaloob ng bakod. Ang una niya makikita dito sa part na to, ito yung turnover na bahay. So pag turnover, yan talaga yung actual na laki niya. Tapos yung mga extension na ginawa namin dito, ito yung sa balcony. Tapos dito sa carport, doon banda sa garden, at saka doon sa may corner area, which is nandun yung outdoor kitchen natin. Yan, bali, itong bahay na to, hinabol nila tong balcony na to. Dati wala to. So wala po ito. Then gumamit kami ng PVC panel po para dito sa ceiling niya. Kaya may mga pin light yan. Tapos yung sa may mga outdoor floor dito, naka-tiles po tayo. Yung mga pang outdoor. So nandito po yung pine tree, pakita natin. So yung pine tree na yan, kapag tinurn over sa inyo, dito sa garden, bawal na bawal nyo yung putulin. Bawal na bawal. Yan, may violation fee yan. Hindi ako sigurado kung magkano. So at least may idea kayo. So ito, isa nandito pa rin. Gusto rin naman nila client na nandito si pine tree. Tapos ginawa na lang namin siya ng bahay. Parang pinaka-plant box niya. So ganda ng tiles, oh. Oh, 40 by 40. Ganda. Tapos dito sa pinaka-carport niya, naglagay po kami dito ng trench drainage. Gamit po yung angle bar at saka yung mga square bar. Yan. So ang purpose nito, syempre pagka nagbasa tayo rito, hindi na po kakalat. Pag magandang araw, hindi nakakalat doon sa kalsada. 30 by 30 nga pala yung ginamit dito.
Mapapansin nyo rin yung ginawa namin kisame rito is sa PVC panel. Naglagay pa rin po kami ng center light dito. Sa mga poste, biga, binuhay lang po namin yung kulay na seal gray para kahit paano may konting disenyo. Tapos banda po rito, naglagay kami ng sliding door. Yan. Siyempre, pag may sliding door, lagi niyong tatandaan, kailangan may sliding door grill. Pag may sliding window, kailangan may window grills. Yun po yung pinaka-safety niya. Namili si client kung saan ilalagay yung grill, sa inside ba or sa outside. Mas pinili ni client na nasa inside. Ayan, tingnan niya. Yan o. So, kanya-kanya po yan. Kanya-kanya tayong gusto at hilig. Ito na po yung pinaka-garden area rito. Yung sukat po ng ginawa nating bifold or 4-panel na folded gate ay halos kasing sukat din po rito sa kabila. Yung nakikita niyo parang walkway dito, ayan, pwedeng magsilbing pathwalk, pero nakadesign to sa gulong po ng sasakyan. Para kapag halimbawa nagparada rin po rito ng extra sasakyan, at least kahit papano, yan, pwede itong space na to. Hindi lang basta siya design para sa garden, yan, pwede rin po siyang paradahan din. Dito po kasi sa Garden Premier Project, bawal ka mag-permanent na park or bawal ka naka-permanent na nakapark po sa kalsada rito. So kaya nga itong mga bahay dito, dinesign siya para sa parking area. Kung mapapansin nyo, maluluwag yung bahay rito. Siya nga pala, gumamit si client dito ng Progress. Ganito, Progress, di ba? So ang Progress po, pag lumaki siya, pa-wide, hindi po pataas. Tapos nagpa-landscape po siya rito. Ayan, nagpa-landscape siya rito, which is lalong gumanda po tong area na to. So open lang po ito, mga ka-row house. Yan, open lang po talaga siya. Tingnan niyo yung bahay, di ba? So sa ngayon po kasi, itong araw na to, may ginagawa pa rin po kaming trabaho rito, kaya may mga konti pa kaming kagamitan dito, kagaya ng patungan, yan, tsaka materyales para sa retouching paint. Okay, ito nga po pala yung pinaka outdoor kitchen. Yan, outdoor kitchen niya. So yan, meron po siyang faucet dito, sink, tapos meron din po tayong sliding cabinet dito. So itong sliding cabinet na to, naka-design po yung pinaka-flexible hose niya. Simula doon sa loob, palabas po rito. So, itong flexible hose na to, dito po nila ilalagay yung tangke nila na nakakonekta na po doon sa kitchen area. So, ang kagandahan din po nun, halimbawa, naubusan kayo ng tangke, yung magre-refill nun, hindi na papasok po sa loob ng bahay. So, dito na lang siya. No, dito na lang. Pero, naka-design din po ito na maglagay po sila ng lutuan dito. Tapos, nagpalagay po sila ng storage tank. No? Mahalaga to. Lalo na kapag ganito nakalaki yung bahay mo, maganda rin na may storage tank. Ito nga po pala yung ginawa naming bubong dito. So, naka-industrial type siya. Nakita po yung insulation. So, insulation na ginamit namin dito is yung Piscine board ceiling. Tapos, pininturahan po namin ng flat. So, flat latex. Tapos, naglagay kami ng LED light. 5 LED light. Kung makikita nyo kung ano to, sampayan po. Yan. Pwede magsampay si client owner dito. Meron din dito banda. Ayan. Tapos, ang ginamit naming tiles dito is sa 40 by 40. Yan. Hindi siya madulas, syempre. Tapos ito, ang mga 4-post na pala nang makikita nyo ganito, na clean out valve. So, nandito po yung kanyang pinaka-septic tank. Alam nyo ba nung turn over tong bahay na to? Ang pinaka-septic tank niya, nandun sa loob, sa dining area. Isa sa mga additional na renovation na ginawa namin dito, na ilipat or i-transfer dito yung pinaka-septic tank niya. Yan, kaya meron ito. Eh, nagustuhan nyo ba itong labas? Comment nyo naman dito. So, ito po yung pinaka-bakod na ginawa namin dito. Yan, paki-highlights nga lang. Pakita natin. Yan. Ganda. Ha? Parang sarap maligo rito, no? Dito, sarap tumambay, oh. Alam mo ba, pag stress ka sa trabaho, punta ka rito, mga bandang alas 5, alas 6. Tambay ka rito. Tapos huminga ka ng malalim. Tsak, mawawala yung stress mo. Siyempre mga ka-rows, ipapakita ko naman sa inyo. Dito na tayo sa loob, yung first floor. Pasok tayo sa living space. Una nyo makikita rito yung screen door. Gawa ni Master Batang. Yan. Yan. Bali, ang ginawa namin dito mga ka-rows, open layout to. So itong area na to, nung turn over kay client, is a 26 square meter. Bali, yung kabuuan, nung ginawa namin yung extension, ay umabot siya sa 54 square meter. So, pagpasok nyo, nandito yung pinaka-living space. Yan, naglagay si client dito ng sopa.
Yan, sopa. Tapos may maliit din na upuan dito. Ayan. So ito yung pinaka-setup niya. So gumamit kami ng ceiling dito. Yung ceiling namin dito is Python board ceiling na lang. Kasi syempre medyo mababa. Ayun, abot ko nga eh. Hindi na kami gumamit ng PVC panel dito. Hindi na kaya nating iangat to unless i-demolish lahat. So hindi naman maganda yon. So kung ano yung turn over, so ito na lang tayo. Ayan, naglagay si client owner dito ng mga nasa 3 horsepower yata to na air condition. So sakop niya na to, itong total area na 54 square meter, pero sa computation naman sa AC, mababawasan naman yan kasi may mga naging cabinet pa, may mga naging partition pa. Ito yung TV console design natin. So may mga ilaw siya. Yan, ang plano ni client pa nga rito, baka pagka nagka-budget pa, maglalagay daw ng salamin, frameless door. Yan yung mga LED niya. Yan. As of now, may mga retouching pa to. Kaya may mga makikita pa kayong tape. Yan, papatanggal na lang natin. Ito yung vlog natin. So, ito nga pala yung ano niya, yung setup dito sa likod. Kung bakit wala kayong nakikitang mga router. Ayan. Ganun din po yung sa taas. Tapos ang ginamit namin na tiles dito, medyo glossy tiles na 60 by 60. Yung wood look. Ang ganda, di ba? Tingnan nyo yung center ceiling namin. Center light. Yung yamanin, no? Tapos dito, ito yung pinaka naging disenyo niya paakyat ng second floor. Maraming nagsasuggest dito na mas maganda sana daw yung simpleng handrail na lang tapos salamin. Yun nga lang, design kasi ni client owner to. Kaya siya yung masusunod. Pero bumagay naman, di ba? Tingnan nyo. Yan. Tapos kung mapapansin nyo, yung curtain, yun, medyo elegante to. Gawa pala to kay Riris and Textile. Ayan, nandito yung kanyang Facebook account. Sa mga gusto magpagawa, puntahan nyo na lang yung page. Tapos dito sa pinaka footstep and riser niya, ito is wala sa actual turnover to. Hanggang dito lang talaga. Wala nang renovation na nangyari tungkol po sa hagdanan. So sinunod lang talaga natin kung ano yung nandito. Pero kaya nagkaroon ng additional dito, ay may paniniwala sila dun sa Oro Plata Mata. So mas maganda kasi nagtatapos tayo sa Oro. Hindi sa Oro, sa Plata. So wag na dun sa Mata. So kaya nagkaroon ng additional step dito para masunod lang natin yung ending para sa Oro Plata Mata design. Yan, ang ginamit nga pala naming paint dito sa ceiling is a flat white. Tapos dito po is yung tinatawag na tool white. Yan, para rito sa mga walls. Yan yung pinaka-finish natin, semi-gloss finish. Yan, yung makikita nyo tong area na to. Dito, hanggang dito lang yung turnover. Yung isang diretso. Yan lang po yung turnover. Tapos dito, kami na yung gumawa ng back extension dito. So sa design, parang open layout siya. Nandito na yung pinaka-bar counter natin. Wall-fluted panel and tiles na design. Ginamit namin dito is 60 by 120. Yan, mapapansin nyo, ito po yung isa sa mga ginastusan talaga ni client owner. So gumastos siya rito kasi hindi lang to simpleng pintuan na parang French type door. Nandito po yung pinaka-laundry room. Tingnan nyo. Ayan. Dito po yung pinaka-laundry room. Yan. Kita nyo pa naman, parang kwarto na. Yan o, pwede ka maglagay dito pa ng computer desk habang naglalaba ka. Diba? Cabinet. Tapos yung front load na ano nila, laundry machine. So, washing machine. Tapos syempre, meron din po yan dito. Sink. So, yung bawat space dito, nilagyan po nila at mapapakinabangan talaga. So, naglagay sila ng shelves dito, hanger rod. Ito po yung ilalim na ng hagdanan paakyat ng second floor. Tapos may cabinet pa rito. Yan. Tapos dito, ilalagay nila yung mga map nila. Ang ginamit na tiles is 60 by 60 na gray. Yun, no? Yung pintuan naman na ginamit is glass and aluminum. Ganda, di ba? Kita nyo naman, no? Siyempre, dapat may exhaust fan para hindi ka naman masuffocate dito sa loob. So, ito na yung pinaka-kitchen area niya. Pero bago tayo magtungo rito, ito, nagkaroon pa ng isang toilet and bathroom dito. Yan. Yan. So, ito yung sa TNB. Napakalaki ng TNB nito, mga ka-row house. So, mga ano po yata ang sukat nito? Nasa 260 by 2 meters. Yan ang sukat nito. Malaki, oh.
Ayan. So dito, naglagay na lang po si client owner ng curtain. Ayan, curtain. Pwede naman yung ganito or pwede magpagawa ka talaga ng enclosure. Tapos yung ginamit namin na materialis dito, PVC panel. Tapos meron tayong lavatory set dito with cabinet. Ayan. Ganito. Diba? Tapos, water closet. Yung water closet niya. Tsaka yung shower area. Yan, sa shower area, kompleto na to. Shower set, tapos may heater. Nakapaglagay pa kami ng niche dito. Bali, yung ginamit nga pala na tiles is sa 60 by 60 glossy. Pagdating dito, syempre matte na. Sprayan kita. Ayan. Materialis na ginamit namin dito is 10 by 40. Yan, 10 by 40 na floor drain. Meron din siyang floor drain dito. At gusto ni client magkaroon siya ng sukalo. Isa sa mga diskarte na ginagawa namin dito, nakadrop lang. Pero si client, gusto niya nakasukalo. So, yan. Dako tayo sa kitchen area. Okay, ito nga pala yung pinaka-kitchen area niya. So, sa kitchen area, nandito sa right side yung pinaka-refrigerator niya. Yung kitchen cabinet nga pala ay gawa po sa aluminum. So, ito yung tinatawag na APC. Ito yung madalas nakikita nyo sa iba't ibang klase ng renovation. Ganito yung ginagamit. Hindi siya nasusunog, hindi siya inaanay, medyo less siya sa maintenance. At saka syempre, pagka na-assemble to, hindi mo napipinturahan. So, ang daming maileles dito kapag ginawa. Siyempre, matibay din po ito, aluminum. Tsaka ang aluminum, hindi siya masyado nag-absorb ng init. Kaya pang matagalan talaga to. Tsaka siyempre, pag nabasa, kunyari yung bubong mo tumulo, nabasa siya, hindi siya basta-basta mabubulok. Yun din ang kagandahan sa aluminum, di ba? Ang tiles na ginamit namin dito ay kagaya ng ginamit namin sa bar counter. Ito nga pala yung likod ng bar counter. Yung may open shelves pa rito, pati rito. Ang balak nila client owner dito, magpapagawa rin po sila ng pinto rito, bali frameless glass. Yun yung pinto. Okay, isa-isayin natin. Nagkaroon pa sila ng pantry rito. Sa area na to. Dagdag storage po yan. Yun o. Yan. May laman na kaagad. Tapos dito, nandito yung pinaka-kitchen niya. Yung pinaka-kitchen sink niya is medyo may pagka-modern to, di ba? Yung mga nakikita nyo, di ba? Yan. Oh. Digital pa, oh. Ganda, oh. Oh. Diba? Yan. Ganda nung kanyang sana all. Kitchen sink. Tapos sa pinaka-tapat po niyan, yan, nagpalagay po sila ng pull-down basket. Yan. So, pwede ka maglagay ng mga plates dito. Pwede ka maglagay ng kung ano pang pwede may lagay dito, glass. Yan. Tapos, pwede mo na lang siya itulak ng ganyan. Sara mo. Diba? Another storage. Ito naman po yung kanyang range hood. Yun na. Standard po talaga sa range hood na mas malapad po talaga dapat ang range hood kaysa doon sa lutuan. Kasi ang usok, pagka lumabas po yan, pag umangat, pag ganito po. Pero yung iba kasi, kung ano na lang yung sukat ng range hood, yun na lang yung sukat ng cooktop. Medyo ano po yun, konti na lang yung space nun pagka ganun. Yan. So, microwave. Yan. Pataas. Yan. Another storage. Dito may option kaya nagkaroon ng ventilation. Sinabi ko kanina na doon naman dapat yung gas tank. Pero naglagay pa rin sila rito ng ventilation just in case na gusto nila dito ilagay yung gas tank nila. Yan. Siyempre pag nagpagawa kayo ng kitchen cabinet, sulitin nyo na. Damihan nyo na yung storage. Ito meron tayong para sa mga condiments. Yan. Pull out. Pull out para sa mga condiments. Tapos pagdating dito, nandito yung kanyang cutlery tray. Yan. Tapos lagayan ng baso. Tsaka plates. Diba? Kompleto. Siya nga pala si Mrs. nga pala yung nag-shoot ng video. Makikita nyo lang medyo incomplete pa rito kasi itong turnover natin, yan, hindi na kompleto yung installation ng mga curtain. Pero ihahabol naman po to. Bibigyan ko kayo ng highlights once na makompleto po to. Dito, up to 8 to 6 seaters yung kayang ilagay sa dining table. Pero pinili lang nila ni client, bali 6 seaters lang. So, inarrange na lang namin to. Hindi talaga dapat to ganito magkakadikit. So, meron pang isang upuan dito, pati dun sa kabila. So, ito. Grills. Pintana. Tapos, naglagay kami ng pendant light para sakto po dito sa pinaka-dining table niya.
Yung layout po nito, hinuhuli na lang namin yung sa layout ng ilaw. So, doon lang po namin ilalagay yan once na na-set up na yung dining table. So, ito nga po pala yung kabuuang interior dito sa first floor. Yan, paki-ano na lang, paki-ikot. Aircon, lamig! Ganda ng bahay. Hindi ko pala napakita. May storage pala tayo rito. Dagdag natin. Sayang kasi. Sayang yung area. Kaya naglagay tayo ng storage. Ganda ng bahay, ah. Nandito naman tayo banda sa second floor part. So, ito na yung pinaka second floor area ng interior. Gumamit po pala kami ng pintuan dito, bali 80 cm na. Medyo nilakihan na namin. Pero bago tayo magtungo rito, pakita muna natin yung part ng stairs. So, ayan po. Hindi ko na-discuss. Ito nga po palang, ano na to, ginamit namin na tiles. Bali, ano po siya. Meron siyang parang pinaka-stopper sa dulo para hindi po madulas pagdating dito. Yan, may groove po siya. Pagdating dito, yan, may groove na. Tapos yung pinaka-disenyo nito, pinag-usapan namin ni client na ganito na lang para open siya at hindi magmukhang masikip. So, gumamit kami rito, tubular. So, tapos yung pinaka-handrail niya, ganito. Yan. So, open layout pa rin. Maraming nagko-comment sa amin kung nasan daw yung kwarto nito. Actually, naka-design to sa isang buong kwarto na po to. Siyempre, kay client owner po nanggaling yung pinaka-design. At mayroon pa silang ibang mga purposes at saka plan dito na hindi na natin may papakita sa video. Tara, pasok tayo. Yan. Ayan, bali nagpalagay sila rito ng bookshelves. Ito yung una nyo makikita. Tapos may storage pa rito. So, yung pagkaka-divide po rito ng storage ay para po sa mga collection ng sapatos. Yan, nakatago. Tapos, syempre, rito, naglagay na lang kami ng mga cabinet pin light kung ano yung nakita nyo sa TV console sa first floor. Ganun din yung nilagay namin na materyales. Yung pintura nito, tool white pa rin, MCS, so semi-gloss siya. Tapos, gumamit na kami rito ng PVC panel. Itong area na to, pag akyat natin dito, makikita nyo open na to. Kasi provision po yan for attic. So, kami na gumawa nung sa third floor. Yun, mamaya papakita namin sa inyo. So, sa pader, ayan, naglagay po sila rito ng picture frame. Ayan. Tapos, sa banda po rito, alam ko may plano pa sila rito, pero hindi na nga natin may papakita sa vlog. Kasi sobrang laki nito para sa magiging bedroom lang. So, nagpalagay sila rito ng floor stand, aircon. So, centralized to na kaya niyang palamigin tong buong area na to. Ayan, incomplete nga lang po yung bintana rito, no? So, wala siyang curtain. Kung ano yung mga curtain na nakikita nyo rito, yun din naman po yung curtain na ilalagay rito. Tapos dito, may mga plano pa sila na pagagandahin pa tong area na to, na hindi na po natin na may papakita rito. So, ito yung pinaka-balcony. Ayan. Pakita ko sa inyo yung sa balcony. Pakahangin. Tara. Yan na. So, ito yung balcony na ginawa natin. Same lang naman po yung materyales na nakita nyo doon sa may corner area, sa may outdoor kitchen. So, may pagka-industrial type din po siya. Tapos yung handrail natin dito, binagay lang po natin yung disenyo ng gate. Yan na. Sa color combination, makikita nyo pa rin yung pagka-seal gray. Tapos kung ano yung ginamit namin na tiles doon sa mga poste, yun din naman yung ginamit namin dito sa cladding. Tsaka ang ganda rin ito, may ilaw din, di ba? Iba yung dating nito kapag kagabi. So, yun nga, panoorin nyo nga rito yung video na ginawa po namin nung gabi na pinuntahan namin to. 40 by 40 na tiles yung ginamit pa rin po rito sa pinaka-flooring niya. So, lagi lang natin tatandaan yung mga balcony, tapos yung mga outside floor. Siyempre, dapat medyo naka-elevate yung floor niyan compared dun sa floor area. So, mas mataas dapat yung sa floor area. So, ito na yung pinaka-living area pa rito sa second floor. Nakapaglagay pa sila ng sopa, center table. Ayan. Ganda, oh. Naglagay sila ng carpet.
Siya nga pala mga karos, idadagdag ko lang din. Itong furniture pala ni client, baka magkaroon kayo ng idea. Hindi lang siya basta center table. Yan. Na-adjust din po siya para magkaroon po ng another chair. So halimbawa, medyo madami kayo. Pwede po ganito. Makakaupo pa po kayo. O kaya ito, pwede natin ilagay dito. Di ba? Siyempre baka may magtanong kung anong tawag dito, kung bakit meron ganito. Ito, Po yan. rep ba? Hindi, bali ito po yung tinatawag na data system cabinet. So kung gusto mong hindi naka-expose yung mga router, mga para sa internet, yan pwede po dito. So ayan, naka-arrange. O di ba? Pero bago ko nga pala ipakita yung TV console, ito nga pala yung tiles na ginamit. 60 by 60. So pagdating dito, pumili na sila ng matte finish. Hindi na to kasing glossy nung nasa first floor. Ayos, no? So ito yung ating TV console. Shoutout nga pala kay Jamil, yung dati naming pintor. Lahat nga pala ng pintura dito sa mga TV console na ginawa natin at saka doon sa bar counter, si Jamil po yung gumawa. Ayan. Pwede bang ipakita natin yung design? Kasi hindi masyadong kita rito sa ano. Yan, pakita natin, malapitan. Yung design dito. Ayan. Ayan yung design, ito. Yan, para mas ma-appreciate po ng ating mga viewers yung design na ginawa. Tsaka to. Yan. May design po siya. So, combination po to ng Duco Barniz at saka yung sa wall fluted panel. Yun po yung ginamit po dyan. Tapos, makikita nyo sa bawat shelves niya, meron siyang cabinet pin light. Yun yung mga cabinet pin light. May plano rin po si client owner dito na lagyan po siya ng frameless door. So, mas kaganda po siguro yun. Tapos, papansin nyo lang, medyo tago po yung mga kable nito. Tago din yung mga wirings. Lahat naman po yan gumagana. Lahat yan naka-function na. Yan, nakatago po yung mga wirings niyan. Okay, dito naman tayo sa pinaka walk-in closet. Pero bago yun, paisa muna. Bagay ba? Ako na ba si Dolphy? Nauupo lang sa sofa at magre-relax. Yun, ganda, no? Ayos. Ito yung pinaka walk-in closet natin. Dito, gumamit na lang po kami ng 70 cm na solid door. So, dito nga po pala sa vlog natin, medyo marami pa rin po kaming ine-install dito. Nagkakabit pa rin po kami ng mga ibang accessories. Sinasabayan na natin ang vlog. So, yung curtain na ginamit, meron akong video sa Reels na sabi ko, parang hindi na walk-in closet to eh. Parang kwarto na, sa laki. Napakaraming may ilalagay na gamit dito. Ano sa tingin mo? Ikaw? Malaki pa ito sa kwarto natin. Malaki pa daw, sabi ni Mrs. sa kwarto. So, medyo mataas nga lang yung overhead niya, yung sa pinakataas. Pagdating dito, kailangan na nila ng ladder. Pero ito talaga yung pinaka-design niya ni client. Eh, makita niya. Daming storage yan. Makita natin. Ayan yung mga storage niya para sa mga pants. Ayan. Ayan. Ayan, may mga hangiran po siya. Ayan. Grabe. Grabe dun sa mga storage. Ang daming pwedeng ilagay. Ayan lahat may mga curtain rod. Ito yung tinutukoy ko. Ayan So, pwede siya magsampay ng mga pantalon. Diba? Pantalon. Meron pa rin. Magtago-taguan dito. Pwede ka siya tao dito. Tingnan mo. Subukan ko. Gusto mo? Lagay kita dyan. Lagay mo ko rito. Tapos hahanapin mo ako, no? Tapos bibilang ako ng 3. Nakatago na kayo. Ayan, tingnan mo. O, diba? Tapos others doon, meron pa siyang drawer dito. So, ito yung pinaka-walk-in closet. PVC panel din yung ginamit namin dito. Tapos sa pinaka-edging niya, nakakornisa, center light, tapos may pin light. Siya nga pala, itong area na to, ayan, may mga plano sila rito na, ayan, dito daw nila ilalagay yung sa pinaka-vanity. Just in case na pagkatapos maligo ni client, ayan, magme-makeup siya rito. Tapos, meron sila nito. Pagkalima, gusto mag-exercise. No, ganda, no? Ito naman yung toilet and bathroom dito sa second floor. So, kung ano yung nandun sa baba, halos ganun din naman dito sa second floor. Nakalimutan ko pala sabihin yung ginamit dito na pintuan. Gawa po sa aluminum. Siyempre, pagka water-based, kailangan yung mga pintuan
willing kang mabasa para hindi siya mabulok. So, aluminum po to by Master Batang din. So, ito yung setup. Ganun din naman, halos pareha. Pero alam mo kung ano yung naiba? Ito, may bench tayo rito. Alam mo, hindi ko pa na-encounter na-experience. Yung maliligo ka na nakaupo ng ganito. Siguro ang sarap, di ba? Niche. Yan. So, sa ngayon, mayroon pa kaming ini-install dito. May mga touch-up pa to. Sarap siguro maligo, no? Ganyan. Eh, bakit may bench? Siguro, pag napagod ka siguro maligo, umupo ka. Ayan, no? Ay, nakapagod maligo. Upo na ako. Siguro baka ganun. Si client po ang nakaisip ng idea. Pero meron din naman ako nakikita na design na may mga ganito. Siguro kunyari, dalawa tayo maliligo. O upo ka muna, mauuna ako. O Sab, ikaw naman, no? Di ba? Di ba? Joke lang yan. So, water closet. Meron pa rin dito. Bidet. Ayan si bidet natin. Grabe sa bidet, oh. May adjustment yan. Ayan, oh. So, may matulis siya, no? Nabuga. Tapos, sa pinakaano natin, vanity. Siya nga pala, ito is censored siya. Pero umilaw na kasi kagad siya nung pagpasok pa lang natin. Ang kakaiba lang dito, hindi na to PVC panel. Piston board na yung gusto ni client. Tapos meron siyang curtain cove. So kadalasan sa mga ganyang curtain cove po yan. Yan, kita nga lang po yung, yung ilaw kasi naka-glossy po tayo na tiles na ginamit dito. Tapos dito, syempre may exhaust fan pa rin tayo. Tapos yung mga pin light nga pala na nakakabit dito sa bahay, puro tricolor siya. Diba? So yun, naka-curtain din. For privacy, para hindi mo ako makita pag nagtago ko. Ayun o. Bali, dito naman tayo sa papunta sa attic. Itong part ng area na to, na kami na po yung gumawa nito, pati yung dito. Sa pinaka-hallway pala, naka-PVC panel pa rin siya. So ito, kami na po yung gumawa nito. Pag turn over sa inyo yung bahay, wala pong ganito. Ang ginawa po namin dito, yung multiple framing, gamit yung tubular. Tapos hollow board po yung ginamit naming pang floor dito. Yan, tara, akit tayo. Yan, medyo madilim pa. Yun o. So, dito, since nasa may bandang attic na siya, medyo mababa na yung kisame. Kasi pa-slant, pa-slope. Naglagay pa rin kami dito pendant light. Tapos yung natin, handrail, yung gabay, gawa sa tubular. Mapapansin nyo lang dito, medyo mabababa na yung bintana kasi si client owner, mas request nila na tumaas yung ceiling. Kaya mapansin nyo yun, nandun tayo sa second floor, medyo mataas siya. So pagdating dito, vinyl yung ginamit natin. So yung pinaka parang board na ginamit dito, yung tinatawag na hollow board. Yung medyo makapal, yung 1 inch. Kaya talaga matibay. Ngayon, para magkaroon tayo ng hallway, gumamit tayo ng mga piston boards. So ito yung nagsilbing drywall natin. Tara. Ito na yung pinaka-workstation. Pero as of now, may mga konting inaayos pa. Pero turnover na po talaga natin to. Tapos lilinisin na lang din. So dito, paniniwala ko na marami pang gagawin si client owner dito kasi tingnan nyo naman yung space. Yan, medyo open na open pa. At marami pang pwedeng gawin. Tapos siya nga pala, yung bahay na to, nakasetup siya sa mga kable. Nung ginawa po itong bahay na to, marami po tayong pinalusot na mga wirings para hindi na po naka-expose sa mga pader. So, pansin nyo, lahat yan may function. Tapos ito, ang plano rito, dahil may konting space pa rito, kung sakaling nandito ka, napagod ka sa trabaho, kailangan meron ditong kama. So, kaya ganito pa yung space nito. Kasya pa po yung twin size dito. Yan nga, kaya medyo mabababa na yung mga bintana, mapapansin nyo. Kasi medyo inangat namin yung floor dito. So, ito po yung pinaka-floor area rito sa pinaka-attic. Ito yung nagsimling parang pinaka-third floor. Yeah, hi. Mga karawas, bumalik nga pala kami rito sa Garden Premier Project. Nakumpleto na po yung curtain, galing po sa Riris. Sila po yung contractor sa mga nagtatanong. Pakita lang natin. Yan. Dito. Pagila. Hindi ko nga pala dala yung mic ko. Okay lang yun, naririnig naman tayo. So, ito, pakita natin. Yan, kompleto na. Yun na. Ayos. Dito naman tayo sa second floor. So, pasilip uli natin yung mga curtain. So, ito yung living area. Yan. Tapos, ito kompleto na. Wala to sa vlog natin eh. Kompleto na.
Ayan. Maraming salamat nga pala kay client owner kasi pinatuloy pa rin po tayo ngayong araw po ng Webes, August 13 para ipakita po yung kompletong set ng mga curtain nila rito sa bahay. Ayan. Tara! At ayan mga karos, maraming salamat po muli sa pagsama at walang sawa niyo pong suporta dito po sa aming channel. Sana nagustuhan niyo yung project ng Lee and Aki Builders dito sa Garden Premier Project Phase 5. Dito nga po pala yan sa may punta, Tansa, Cavite. Ayan mga karos, yung total na renovation cost po nito, hindi na po pinapasabi ni client owner. Siyempre, para magkaroon din po kayo ng idea kung magkano po lahat ng ginastos dito, ito po ay umabot ng 3 million mahigit. Mahigit po to. Hindi na po namin sasabihin kung ano yung sakto kasi hindi naman po pinapasabi na ni client owner. For privacy na po nila yon. So para dun sa mga viewers natin na magkaroon ng idea regarding sa mga renovation costs, ayan po yung price range niya. So 3 million mahigit po yun. Saka pala mga karos, ito yung buwan na inumpisahan po namin ito. Tapos ito rin po yung buwan at taon na natapos namin. Itong mismong upload ng video. Siya nga pala kung bakit po tumagal to, una hindi naman po nagmamadali sila client owner. So ito yung pinaka target month po nila and target year at saka yung target date na makalipat po sila rito. So nagkaroon pa kami ng mga pagkakataon na mag-renovate pa po sa iba habang pinagagawa yung bahay nila. Kaya maraming salamat nga rin po pala sa suporta at tiwala po ni client owner. Again, see you on my next vlog mga karohas. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong suporta. Again, nagpapasalamat uli kami kila client owner sa mag-partner sa tiwala po. At saka sa buong pamilya po nila. Thank you po. God bless. Ito paalam po muna. Bawat plano, ginagawa ng buong puso. Hindi lang bahay ang aming binubuo, kundi pangarap ng bawat tao.